Magandang araw sa lahat ng mga listeners. Pakinggan po natin ang kwento ng buhay ng ating bida na si Jerome. Ako ay isang simpleng college student sa isa sa mga kilalang pamantasan sa Maynila. Ako ay 20 years old at may height na 5'7" at may katamtamang pangangatawan. Maniwala man kayo o sa hindi, ako ay hindi pa nakakatikim ng bagay na yon. Nagkaroon ako ng mga girlfriends dati, pero sa tingin ko, lahat ng mga ito ay isip bata at wala sa isip ang bagay na yon. Kaya hanggang halik lamang ang aking ginagawa. Isang araw ay pumunta ako sa internet cafe para mag-open ng Facebook at Twitter. Mga 15 minutes ang nakalipas, may naupo sa tabi kong computer at gumamit din. Maya-maya, narinig ko ang katabi ko na nagsalita ng, "Wow, sarap ah, panalo." Nang sa di sinasadya, ay napatingin ako sa computer niya at nakita ko na siya pala ay nag-open ng isang site. Nasabi ko sa sarili ko na pwede pala yun sa internet cafe na katulad nito. Kaya naman, ako ay nagbukas din ng site na yun. Makalipas ang 30 minutes, ay nag-out na ako at dumiretso sa bahay para palabasin ang init ng aking katawan. Habang ako ay naglalakad, ay may napansin akong babae na pagewang-gewang maglakad at may mga dalang plastic bag at halatang na malengke. Agad kong tinulungan ng babae at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya, nahilo lamang daw siya dahil sa pagod at puyat. Ako ay nagpasya na siya ay ihatid. Makakalipas ng 15 minutes na paglalakad, ay nakarating ako sa kanila. Pagpasok namin, may batang mga nasa 3 taong gulang. Tinanong ko kung sino yung bata na yon. Sinabi niya na anak niya daw yun. Ako ay pinaghandaan niya ng merienda at kami ay nagkwentuhan. Siya si Rachel, 26 years old. Doon ko nalaman na siya pala ay single mom dahil siya iniwan ng ama ng kanyang anak nang siya ay buntis pa lamang. Simula noon ay mag-isa niyang binuhay ang kanyang anak at papalit-palit daw siya ng trabaho, makaraos lamang. 5 buwan na pala silang nangungupahan dito sa apartment na ito. Maya-maya ay umiyak ang bata at gusto ng gatas. Agad niya itong pinagtimpla ng gatas. Nang siya ay tumayo, dito ko palang nakita ang ganda ng kanyang katawan na kahit may anak na, ay balingkinitan pa rin ang katawan at kita pa rin ang kagandahan ng kanyang muka. Agad ako nagpaalam na makigamit ng banyo. Pagpunta ko ng banyo, nako, hindi ko napigilan ang aking sarili. Iniisip ko ang kanyang muka. Mukhang napakaganda. Maya-maya pa, ay ako ay nakaraos. Pagkalabas ko ng banyo, nagtanong siya sa akin kung bakit daw matagal ako. Sabi ko naman, nagayos lamang ako. Siya ay ngumiti at nakatingin sa aking ibaba. Lintik, grabe naman to. Hindi ko talaga kaya ata yung init na to ah. Ako ay namula sa iya at inamin ng totoo. Sinabi niya na natural lang daw yun dahil lalaki naman ako eh. Kami ay nag-usap doon sa kanilang sala. Maya-maya pa ay tinanong niya ako tungkol sa personal kong buhay. Nalaman niya na wala pa akong kaalam-alam sa bagay na yon. At sabi ko sa sarili ko na sana ikaw yung maging una ko. Maya-maya ay pabiro niyang sinabi na gusto mo bang maranasan? Agad akong umuo nang walang pagdadalawang isip.
Agad siyang tumawa at sinabi na, "Ang pangit naman kung sa may anak mo mararanasan yung una mo." Agad naman akong sumagot, "Wala akong pakialam kung may anak na. Kung ganyan pa naman kaganda." Sinabi niya na hindi daw pwede. Para akong binagsakan ng langit dahil sa nalaman na pera na naging bato pa. Pero bago ko mawalan ng pag-asa, sinabi niya na pwede raw niya akong paligayahin. Lumapit siya sa akin at tumabi sa sofa. Hinawakan niya ang aking braso at tinitigan ako sa aking muka. Maya-maya ay bigla na lamang siyang umupo at ginawa ang bagay na hindi ko inaasahan. Tuwang-tuwa ako dahil sa nangyayari. Hindi ko akalain na magagawa sa akin to ng isang single mom. Tuwang-tuwa ako at napayakap sa kanya matapos yon. Gumanti naman siya ng yakap at nang nasa ganoon kaming posisyon, maya-maya ay tumunog ang cellphone ko at naka-receive na hinahanap na ako sa amin dahil ako ay magluluto pa. Kinuha ko yung cellphone number niya at nagpaalam na ako. Sinabi niya sa akin na, "Sa uulitin, Jerome, ha? Sumaya ka ba?" "Oo, ang saya ko." Ako ay tuwang-tuwa na umuwi. Noong gabing yun, ay tinext ko siya at nagtanong kung kailang pwede maulit. Sabay sagot niya na, "Baka makalipas ng 1 linggo kapag wala na akong dalaw. Ipaparanas ko sa iyo ang langit." Ako ay tuwang-tuwa sa aking nalaman. Makakalipas ang ilang linggo, ay tinext ko siya kung tuloy ba at anong oras. Sabi niya, "Oo, tuloy. Kahit mga alas 6 ng gabi." Alas 5 pa lang ay nagayos na ako at pumunta sa isang convenience store para bumili ng proteksyon. Wala pang alas 6 ay nag-text na ako na nandito na ako sa kanto. Makalipas ang 3 minuto ay nakita ko siyang naglalakad kasama ang anak niya galing trabaho. Ako naman ay nakaramdam ng init at lalong natuwa. Nang makarating kami sa kanila at pagkasara ng pinto, ay binigyan ko siya ng matamis na halik na ikinagulat niya at sinabing, "Maya-maya na, mag-ayos lang ako, Jerome." Siya ay dumiretso sa kwarto niya at maya-maya ay may dala siyang tuwalya para daw siya ay maliligo para maging fresh. Makakalipas ng 15 minutes ay lumabas siya ng banyo na balot lamang ng tuwalya. Agad ko naman siyang nilapitan at binigyan ng isang matamis na halik. Natuwa siya at ako ay hinila papuntang kwarto. Hinawakan niya ako sa aking kamay. Hinawakan niya ang aking muka at nakipagtitigan sa akin. "Alam mo, Jerome, sa totoo lang, ang gwapo mo. Tapos, parang nahulog na ako sa iyo eh. Naku, Ana, sa totoo lang, masaya ako. Masaya ako sa ginagawa mo. Sobrang nasasatisfied ako. Gusto ko na maulit to ng maraming beses." At maya-maya pa ay hindi na namin napigilan ang init na aming nararamdaman at nangyari na nga ang dapat mangyari. Nang matapos ay tumayo ako para gumamit ng banyo. Pagbalik ko ay nakita ko siyang hawak ang aking cellphone. Sabay pinakita na lowbat na ako. Oo nga pala, lowbat ako kasi hindi ko na-charge sa sobrang pagka-excite ko. At sinabi niya na kapag umuwi ako, hindi siya makakapag-reply kasi wala siyang load. Kami ay nagpahinga na lamang. Nang mga alas 9 na, ay nagpa siya na ako umalis at nag-goodbye kiss ako sa kanya. Noong ako ay makauwi, sa sobrang pagod ko ay nakatulog na rin ako. Nang nagising ako kinabukasan, ay late na akong pumangon. Ako ay nagmamadaling magayos dahil ako ay papasok, kaya wala na akong oras para mag-charge ng aking cellphone. Pagka-uwi ko ay gabi na, doon pa lamang ako nakapag-charge
at ako'y nakatulog. Pagkagising ko ng umaga ay binuksan ko ang cellphone at ititext ko si Ana. Pero wala ang number niya dun at lahat ng message namin. Siguro, binura niya yun at pinatay ang cellphone ko. Pagkahilamos ko, ay pinuntahan ko siya pero wala nang tao sa bahay nila at tinanong ko ang may-ari. Pero umalis na daw kahapon ang nakatira doon. Kaya laking panghihinayang ko. Simula noon, ay wala pa rin akong nagiging ibang karanasan maliban sa ibinigay sa akin ng isang single mom.